Ano pa ang meron tayo? Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan hinggil po dito sa nasabing insertion na 142 billion ni Cheese Whiz Magic. Halakka. Mga kababayan, matapos pong umamin na dumalaw ito ng maraming beses doon sa kamera sa araw po ng Bonifacio Day na kung saan walang pasok. Sabi ko nga, masipag pala tong si Cheese. Kahit walang pasok, pumapasok. Yari ka. Pero ngayon, mga kababayan, ay pinangalanan na nito kung sino daw ang sumisira sa kanyang pangalan. Pero balikan muna natin, mga ka-GPnatics, yung pagkahuli cam kay Escudero noong November, doon po sa kamera. Budget insertions ni SP Cheese. Nahuli cam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insert? Wait lang, sabi ni Sir Smokey, depende GP kung mabigat yung info na ibibigay niya, doon lang siya malalagay sa witness protection program. Depende pa rin, sir, kung gaano din kabigat yung nagawa niyang kasalanan or partisipasyon. Sabi ko nga kanina, kahit mabigat yung ibibigay mong testimonya, information, dokumento, ebidensya, mga kababayan, kung napapatunayan at nakikita naman doon na major din ang pinaggagawa mo, hindi ka rin pwede basta-basta mailagay sa witness protection program. Medyo mabusisi at medyo, ano yan, tawag dito mga kababayan, masalimuot para kay Patidongan. Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras wala nang pasok mga kababayan. Ano siya, merong extracurricular activity. Holiday? Siya lang mag-isa? Sino kabiting niya doon? Aray ko po! Pasado alas 2 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day. Holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Ay, wow. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Oy, si Cheese pa lang. Mga kababayan, si Cheese pa lang. Partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Hingi, baka naman, Cheese, konti lang, kahit 1M lang or 2M. Yari ka! Baka naman. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. Matindi pa daw, ginamit daw di umano yung budget na yan, mga kababayan, para gapangin etong Supreme Court justices para sabihin, mga kababayan, null and
tawag dito? Na unconstitutional yung impeachment ni Sara Duterte. Diyos ko po! It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Ang problema kasi dyan, kahit naman sabihin suriin nyo ng suriin yan, kung kailan na last minute na, 'di ba? Saka nagkakaroon ng insertion. Ibig sabihin kasi mga kababayan, when you say last minute, hindi yan napag-usapan sa bicameral, basta na lang in-insert yan. 'Di ba? Ginawa nila ng paraan. Oh. Isan ba gagastusin yan, mga ka-GPnatics, 'di ba? Mio. Timok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue. Dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Truth pala bakit hanggang ganyan ka lang, Amy? Parang it's the truth. Walang kasigla-sigla. Pero pag ano yan, pag kay Martin yan tumuro, doon sa pinsan niya, mga kababayan, ay sigurado magwa-warla yan. Di ba? Ganon kasi ang style niya pag kaalyado niya, it's I know it's truth. Yun talaga yun, kaya nga hindi ako pumirma. Pero pag kay Martin yan, oh, yan, kita mo, pinaggagawa niyan. Talagang ano yan, ganito yan. Blah, blah, blah. Gusto kasi niyan maging presidente. Alam mo siya, hindi gusto. Senda lang ni Kesa sa GCash para may balato para happy lahat. Sure, di ba? Mamari ka galang, bigyan man lang niya tayo kahit konti lang. Oh. Diyos mio, Marimar, cheese, baka naman. Po ninyo yun. Ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Oy, pinoprotesta daw pero nananahimik ka ngayon. May protesta ba mga kababayan? Ano yun? Silent protest? Nagpaprotesta ako pero tahimik lang ako. Oy, Mark, ikaw ba yan? Di ba? Mga kababayan, nagpaprotesta raw siya pero tahimik lang. Ibang klase. Iba talaga. Di ba, Rayan? Last minute. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear that I will well. Corina, kung issue ng Pogo. Actually, mga kababayan, nagsalita na dyan. Di ko lang mahanap kasi kahapon ko yun na kinontent, di ba? Di ko mahanap. Etong si Cheese nga, nung tinatanong siya, galit na galit. Di ba? Parang nag-init, mga kababayan, yung kanyang kilay Hindi lang basta tumaas, nasunog yung kilay ni Cheese Hindi niya malaman kung paano sasagot, di ba? Inom ng tubig. Itong si Cheese Escudero na kesyo, ang naglabas daw ng video na yon, ng footage, ay mismong HOR. Sabi ko nga, sino ba binabanatan mo? Pangalanan mo na kung matapang ka talaga. Kala ko, he will, tawag dito, pointing to Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pero iba naman pala ang kanyang binanggit. Ang binabanggit niya ngayon ay si Saldico. SP Cheese Escudero ang posibleng may pakana umano ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannity. May suspetsya na si SP Cheese sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Oy. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ito. Una nang lumitaw. Posible na naman. Ibig sabihin, oy mga taga Bicol. Ayan si Agatas Ice Cream, ang BFF ko. Mga kababayan, eto ha. Si Cheese Escudero, parang hindi abogado, posible daw. Ay nako, Escudero, ano ba yan? Posible, hindi sigurado. Ang isang CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Sa exclusive Politico report, kasagsagan daw yon ng BICAM. Di ba Rayan?
Talagang si Chis Escudero gigil na gigil. Sabi niya, who's insinuating? What are they insinuating? Talaga makikita mo eh. Kunwari, pa-poise pa, di ba? Kunwari, mainhindutin pa lang hayop. At katunayan, holiday pa ng bumisita ang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns. Una na ring sinabi ni SP Cheese na, ay wow, mga kababayan, yun dahilan mo, Cheese? Anong klase yan? Yun ay, ano lang yun opinion lang niya yun. Wala, hindi pa rin natin masasabi na yun ay facts, di ba? hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos. Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings, dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. May paglilinaw. Of course, mga kababayan, pwedeng masabi natin yan, di ba? Kung walang nag-file sa'yo ng kaso in your entire life in the government, of course, mga kababayan, it could be. Kaalyado mo lahat ng mga nandyan. Siyempre, pag kayo, mga kababayan, pag sinubdivide mo yung pera, ito ano lang to, mga kababayan, baka mamaya may makarinig na iba dyan sabihin, masyado kong inaano si Chi. Siyempre, mga kababayan, sino magsasalita, sino magpapile ng case against you kung lahat nakikinabang? Diba? Ay, parang sa tingin ko, it was properly, mga kababayan, naipamahagi. Naipamahagi sa bawat isa. So, sino ang magpapile sa'yo ng kaso? Kapag pinailan ka ng kaso, mga kababayan, yung kanilang mga sarili, yung mga pangalan, may imply dito. Diba? Madadamay. Syempre, kapag nabigyan ng biyaya, tahimik ka na lang. Sabi ni Sir Smokey, ngayon pa lang, merong magpapile. Sino kaya pwede, mga kababayan? Pwedeng House of Representative. Kasi ngayon, mainit itong pahayag ni Speaker Martin Romualdez because Escudero is pointing fingers at them, mga kababayan. Ang ginagawa ngayon, or gagawin, di ba, nag-file na ng resolution, etong si Speaker Martin na i-open na yung bicameral conference committee na kung saan po, yan lagi talaga yung nagiging problema dahil maraming mga last-minute insertion, kanya-kanya pong kuha ng mga project na imbis na ito ay para doon sa mga ahensya ng gobyerno na nangangailangan talaga, mga kababayan, mas inuuna pa nila yung kanilang mga distrito. 'Di ba? Kaalyado, binibigyan. Sabi ko nga kanina pag kaalyado mo, bakit ka at paano ka papailan ng case kung sila naman ay nakikinabang sa'yo? Siyempre wala. 'Di ba? Mga kababayan, at sino ba naman ang aamin na may kasalanan? Magnanakaw nga, huli mo na Sasabihin niya, hindi wala akong ninakaw, hindi akin yan. Kahit nakuha mo na sa bulsa. 'Di ba? Nakuha mo na sa bulsa. Sasabihin pa rin, hindi akin yan. Mas maganda abolish na daw ang Senate. Binababoy na nila, mga kababayan.
Pati nga yung mga artista gusto na rin sa Senate eh. Kasi malaking pera, malaki ang datong. Sa pelikula, 'di ba? Pag laos na, oy, mag-ano na lang ako, mag-public servant ko no, Senado. Yari ka! Kahit walang alam. Dahil nga may problema pa rin tayo sa pagboto. Nako, iboboto yung mga artista. Ano gagawin ng artista, mga kababayan? Mag-OJT. Anong gagawin pa dyan? Magmumukbang. Ay, Diyos mio Marimar. Dati, doon sa paghawak ng mga committee, Miriam Defensor Santiago. Ngayon, mga kababayan, Robin Padilla. Yari ka! Anak ng baka. Tama, Sir Smokey. Sabi nga, don't bite the hand that feeds you. Ganun ba yun? Diba? Meron pang isang kasabihan dyan, mga kababayan. Yung iba kasi, diba, sabi nila, kapag hindi mo kayang kalabanin, join them. Sigurado, makikinabang ka. At kapag nakinabang ka, manahimik ka na lang. Yari ka! Diyos ko. Ano na nangyari sa Pilipinas? Wala. Mga kababayan, bulsa lang nila ang yumayaman. Mamigay naman kayo. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon ko na kahit papano, mga kababayan, ngayon ko nararamdaman yung tulong ng gobyerno. Bakit? Sabihin natin mayroong mga, hindi naman natin maalis yan, talagang mayroong mga gahaman, mayroon talagang corruption na nangyayari eh, 'di ba? Pero itong nung recently na alam niyo naman 'di ba na hospital yung asawa ko. Halos nasa 300,000 yung bill, mga kababayan. Pero ngayon, ang gobyerno kahit pumila ka, talagang may matatanggap ka. Noon hindi ko naman nararamdaman 'yan eh. 'Di ba? Hindi ko ramdam 'yan. Meron dati yung SWA, ramdam ko na 'yon dahil sa mga anak ko. 'Di ba? Ayan si Agatas Ice Cream, nag-alaga pa yan sa hospital sa anak ko dati, yung pangalawa. Nagbantay pa yan doon. So, doon pa 'yon, mga kababayan, nung panahon pa ni Pinoy. Kay Digong, ewan ko. Hindi ko naman naramdaman doon. Sabagay siguro wala naman ako naging problema. Pero sabi ko nga, sa akin, mas mahalaga na nakikita ko, kahit ako ay ayaw ko sa ayuda, mga kababayan, yung mga yan, mas okay naman sa akin yan, kaysa naman hindi mo mapakinabangan, hindi mapunta sa taong bayan, sa kanila lang mapunta. Di sila lang ang makikinabang. Kawawa naman ang mga Pilipino. E di mas magandang makinabang na tayo, may nakikita tayo, may nararamdaman tayo, kaysa naman, mga kababayan, masakit na mga sikmura natin, pero yung mga buwaya, makakapal ang mga bulsa. Diba? Ay sus. Ito na, mga kababayan, last topic tayo. Pag-usapan naman natin